Mga Iloilo, kag sa bugos nga malabutan sing aton programa Kapi kag Issue Live sa Hotel Del Rio. Subong aga, aguna tang natamyaw dra ang may mga birthday dra, happy birthday sa mga pistada, happy pista. Kag subong mada sa pagagi ato gina sa front desk da. Sugata da Ace Mark Tabunan, Rima Nugras sa aton front office department. Gina tamyaw taman ng aton nga mga opisyalis ng syudad, labi na gid ang mga gabuilog sa swag ang aton nga gasuportar sa swag sa syudad ang more power ang atag sang kasanag power din sa syudad ang Metro Pacific Iloilo Waters aton nga business sectors ay president na sa ang chairman na si Buyet Parcon kag sa aton nga mga business nga naghatag man sang taxes no dugang sa pagsuporta sa aton padayon sa aton gobyerno kag aton nga pulis nga naghatag sing kataway kag kalinong sang mga pumuluyo. Singaga ang nakita kay damo nagabot sa aton bala unahon sa pagambala mga problema. Amo ni linggiring problem na ini ang traffic sa syudad. Dugangan pa sa mga nagaparking ang mga sakyan sa gadalan bisan diin lang sa mga dulubli piak tido hindi na mayo ang bis na mga gauswa kita ni basta mausmod kita bla so ginimbitar ko ng asa ng kagidra na sa atong Godzio former city councilor no Attorney R. Leone Rochi na nagkagipong ko bilang chairperson sang traffic diri sa aton sa syudad. Pamangguton sa karon nga singay nga sulod nga problema nga ginatek sa aton kung ano nga mambal sini kagupanaw naton buligan ang aton nga syudad sa sini nga problema. Atagan tanay sa sanya panamyaw sa inyo tanan si Attorney R. Leone Roche. Ang tawag siya Bots, no? Bots, greetings sa our Filipinos. Nagagagit sa inyo tanan, sa inyo nong Pit, kay Adam, kag sa inyo mga staff, kag sa inyo tanan. Sining aga, damo siya nagsulod ba lang ang mga comment sa mga problema gina parte sa trapiko dre. Sa imo pagpungko sa una daw hindi man mo sini nakita naton yung mga problema nga nagasululod. Ano lang na sa ikaw ang chairperson dira sa konsiyo ano lang nimo mga daw matawaya do la kamo gamo sa aton nga traffic enforcers dira sa syudad ta. Well, first of all, ibalong ko lang no, nga bisan sa amon simpo problema ginagyapon ng traffic. But you have to understand nga ang sitwasyon naton subong if you look at the data, amo maning data nga nakita ko, ang trend bala nga nagadamo ang registration sa private vehicles sa syudad sang Iloilo o sa province sang Iloilo. So ang pagsaka aya sina magatuga gid na sa traffic as more and more people buy cars, amo na ang magiging trend. That's why sa una ang amon tani nga direksyon is to fast track sunod ban sa plano sang national government i-fast track ining modernization sa aton nga public transport with the intention nga kung ma-modernize na ang public transport kag maging convenient na para halos sa tanan ang pag-commute na lang, then i-encourage naton ang mga tao nga maggamit sang public utilities, paggamit sang mga public transports bala magadto kag pabalik sa obra, hindi na sila kinahanglan magdala sang salakyan nila kung hindi man lang kinahanglanon tungod matawhay man lang magsakay sa public transport. O galing medyo like batasan gid sa aton gobyerno nga medyo may ara naman nga mga postponement, may mga hindi bala ka desisyon nga kun amo na ang dapat obrahon, amo na obrahon ta. So tungod na sa pag chatcha sang decision making process, gakabtan kita sang
krisis kag senaryo nga tuyo tani naton iwasan. So amo na ang rason kung nga nagka-traffic sila subong. Bisan gani nga maraan na subong natuman ay nang adlom nga modernize kita matamat na no nga sululod ng mga bagong nga salakyan. Ang natingala naton diri nga daw sang una ya limitado ang makaparking ka sa mga lugar, may mga parking space yung inhatag. Karoon niya bisan di na daw nabalik naman sa daan bilang bisan di na mapark ang mga salakyan maghahanda nga wala na balagi na sang inyo chimpo ginahimo ninyo nga daw wala man di manamos niya ang ginahimo nga daw pabaya ng mga tagiya kaslakyan. Hindi man perpekto sa amon chimpo no, pero subong kay tungod nagdamo pagid sa lakyan do worsen pagid, especially nga ang sistema sa pag-implement sa traffic laws naton is mayo man miyara mayo man hindi daw man abala. So amo ning gina-emphasize naton tani nga kun tani maging consistent ang implementers naton sang traffic ordinances, maging consistent. Ba mo kung hindi ta maging consistent, always ay violate lang na gyapon. Kung tikitan siya, kung hindi. Tapos may naobserbahan ko nga ang manner of implementation bala. Ang manner of implementation hindi tungod nga para paligwahon ang trapiko, but para lang i-implement ang isa kabagay nga hindi man practical. Ganta kay concrete example. If you'd notice sa mga intersections naton, hindi ba may mga pedestrian lane sometimes? Oo. Now, ang pedestrian lane as a matter of rule dapat medyo layo na siya sa yellow box. Or pwede man siya sa lapit sa yellow box pero hindi klaro ang rule sa isa ka motorista nga ang magdulog ka dapat before ka sa pedestrian lane madulog. Kasi sometimes ang pedestrian lane ara siya sa pila ka metro layo sa yellow box. Mo ang yellow box mo na siyang ang box sa tunga sa intersection nga hindi ka da pwede ka tener sa tunga, dapat moving ka lang. So between sa yellow box and sa pedestrian lane may espasyo padadang gamay nga pwede makadiretso kag makaigo ang isa ka salakyan. Ang kakatabo kung stop ang light kag maglampas ka sa pedestrian lane but ara ka gid before sa yellow box kag wala ka man ginalapakan nga street signs, dakpon ka. So anong practicality sina nga layi? Anong practicality sina nga policy? Tapos one time to nagstoryahan na kami sa isa ka auxiliary kay nagparking ako sa isa ka lugar, wala man ko ga-park sa dalan, ara ko sa curb sa roadside ya bala nga wala sidewalk, wala elevated sidewalk, but sa lingon ng rough road. So ara ko dun sa kilid, wala ko naga-violate sang wala ko naga-block sang simentado nga dalan, ara ko sa rough road sa kilid. Pero hindi ko no pwede mag-park da. Tiyama ko sino gambal nga di pwede. Ambali si sir nyo, ambali lang siya nga ma-park ko di, tikiti lang ko kung kinanglan nyo. Amo na ang balko ti wala man siya nag-ticket. So amo na bala ka impractical sang mga gina-implementar kisa nga mga layi. Pero ang mga dapat i-implement, like for example, invisible ang mga tricycle sa mga auxiliary, hindi makita. Bisan nagalabay na sa tubang. Galabay ang tricycle nga wala gani plaka. Galabay lang sa tubang sang auxiliary, hindi sila kakita, invisible. Pero kung mga SUV gani kag mga babae wala ka drive nga do talang-talang balakis na amo ginaya gamay lang na iya nga ano ya sigurado dakpon ginaya. I-acknowledge na na ato viewers sa torneo. Ito na mo nakalantaw sa aton dia. Nga paano miyop niya ako mga friends sa Manila. Okay, shoutout to that si Ricky Alio po man sa media, no? Also to Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Ma'am, thank you for the stars. Padala ka da stars kita ko. Thank you very much. Hindi kami kindihan ng ilong GoPro. Thank you very much for the stars that you have given us.
Also to Roy Pinida. Okay, ato tamigo nga broadcaster magapalan tawag gali. Thank you Roy for watching. Edith B of Pertland, Texas. Yung tao man. Perto Supenya, Perth is also watching. And my friend DFF Tricia Yang. Good morning Tricia. Maria Sumalagi. Shout out to Simo. Rosita Silis. Also to Councilor Alan Saldivar. Kung nag-agree siya ka, titupit kaga Mabalya Arleo Neruche, good morning. Good morning. Si Parinte ko pa ni, Judge Luza is watching us. Thank you, Parinte. My friend Mary Chu is also watching us. Frida Toledo and Gray Tiranya. May harap kasulod, karoon talang naman. Pasahon. Well, nabalaan naman niya mas madamo ang private, no? Private ng mga salakyan compared to public. Siguro mga naiinstuan subong. May araya pamilya nga sa kabalay lang pero tag-apat sa lakyan, 3. Dong Pete, we have to understand nga ang sitwasyon amo ni. Ang mga public utilities, ang mga public transport vehicles nga gina-cater sa mga sa masa, they are highly regulated. Butsilingon, hindi ka pa gusto biyahe. Limited ang numero nila. Pero ang mga private cars hindi siya regulated. So, kung damo kwarta mo, pwede kaya nga pulo sa lakyan mo. May salakyan, ikaw, ang partner mo, ang bata mo, 5 kabilog, 5 kada isa may salakyan, pati ido mo, ginadulong mo sa veterinarian, may driver. So, wala siya regulation. That's why grabe yung traffic. So, anong solusyon kung ako pamangkuton? Ang solusyon is pamayuhon gid naton katama ang aton public transport. Once makonbinyente na kag bisan nakakurbata ka, pwede kaya kasakay kay bugnaw kag nami limpyo kag hindi ginotok. Once maplastar ang amo sina kag wala na sa mga systematized na bala ang pagbiyahe, may schedule na, may designated stops na siya. Kag mabugnaw kag matawhay ang magbiyahe, then pwede mo na pabudlayon ang pagdala sang private vehicles sa mga critical areas sa syudad. Like for example, striktuhon mo gid ang parking, no parking whatsoever, taason mo multa. So ang tao mapilitan siya nga magsakay sa public transport. Parkya sa lakyan niya kung diin to siya matawahay, tapos sakay siya sa public transport. Pero hindi mo siya ipagpasakyon sa traditional jeepney, nakakurbata siya, kay maduko na siya kag sakit ni likod. Ako din ako kasakay sa public transport, so nagasakay ko sa jeepney traditional. Pero subong din ako kasakay kay kasakit na likod ko, magduko-duko bla. Ti amo na tani aton nga iduso nga i-fast track ina para para sa iba niyang mga pungsod, Singapore, kabudlay magdala sa lakyan dito kay limitado ila sa lakyan. Tapos sa iba niya mga progresibo nga pungsod, mas hassle pa magdala sa private vehicle sang sa mag-commute. So amo na ang vision sa una nga ginatukod tani namon, but it is not achieved sa pila lang ka tuig. It should be a long-term plan. Miyara kita sa yung attorney, no? May isa pa din masulod niya, kapasalig ba ng podcars. Pero plus mga daw may hiyas nga release yung ating adala niya kaga that's only good for public na anong masulod? Podcars yan na sang Korean investment nila ka Pilipino. Okay. Podcars tapos James Bond bla to pelikulan daw kadahog lang sa blang daw kadasig do churay do bugas do bilog bugas do bilog siya lagan nga hindi siya kagi sa karsada. Pero the capacity ko is 21 passengers each. Di kung damo man na ka may station, by mid-2025, next year, ma-start na lang ko, no? Basi usable na. Ara naman na ito niya sa mga modernized jeepney, di gani jeepney na. Do mga minibus na gani. Siguro, nakita ko lang, sige na, amo ginambalan ito na. Nakadamo sa private cars nga wala sila grahing ila. Kaya wala kina regulate siguro ang parking nila dre.
gusto lambal mo. Ti ang imo masuggest sinabi, kung ikaw ara ka gyapon sa konsiyo, alimbawa lang, ti karon kung magpiyak-piyak, binaga-park ng mga salakyan, pati mga madaan yung motorsikol, dra na, galaptalan da. Ang iba, hindi na gani kadlagan, dra pa, pero dra sa Baluarte. Tanong na dapat imunsin na sa atong traffic officials diri sa syudad. Kung ikaw apitagaan ka sa tsansa nga muna, nga makita mga problema. Kasi unaya, nadlok ang tao, magpamutang-butang dahil may clamping mo. Tisbong wala na. Anong problema diri sa ato nang sa syudad kag sa matiyag ko, hindi implementor. Ang law enforcement ba? Masunod man na. Siguro, number one, gid nga obrahon ta is kinanglan klaruhan gid sa gobyerno kung ano bala ang patakaran. Kag ang gobyerno hindi lang magobra sa patakaran nga wala konsultasyon. And the implementors of our traffic ordinances and our traffic rules must have a good relationship with the chairman, with the policy makers. Nga wala sila bala may mutual respect sila bala sa isa kag isa. Because amo na sa unang ginatry ko gito i-observe sa kay Sir Bob Forster kay kumo siya ang ma-implement sang layi kag akong mahimo sang policy based man sa konsultasyon. I try to make it a point nga ara siya kada meeting ko, tapos kung may ginaistoryahan nga ginakuha ko gid ang iya nga inputs kumo siya ang ma-implementar. Di pwede makuya ka pinagusto lang obra policy patayog-tayog lang pero it's not practical kag hindi makaya i-implement, wala pulos gyapon. So amo na ginakuhaan yung gid insight ang manog implement kag dapat ang manog implement nakaintindig gid sa ginaobra niya Isa na guro ka bagay nga balo ka kung imbitaron amon din sa programa sa una gasulod pa sabon sa turne Jeffrey Cabaluna sa transport man ang iyang Sid Free. Sid Free. So uli, hindi na siya masako na permi, pero I know that she's trying to evade because siguro may mga hindi isang kita ka problema, hindi masarangan isabton kung ipamangkot sa iya. Do you think diba si wala man siya ginagaan konsiderasyon ng iya nga halaan balon? Balo ka naman sa dynamics ang politics. Ano ang isa na sometimes may ginasuggest ikaw pero di ka pagpamatian, and thereby ang basol matupa si mo, but you try your best nga sulbaron man siya, pero whatever suggestion niya obrahon mo wala ginapamatian kag wala gina-implement for some reason. So amo na mga dynamics nga gina-problema. I did not have that problem sa una. Bilang chairman sa transportation, wala ko yasang amo na klase nga problema nga wala gina-considerar ang akon nga suggestion based sa akon nga pangimulso sang sentimento sang drivers, sang pumuluyo. I never had that problem. Kag mayo relationship ko ya sa manog implement kay Sir Bob Forster, it was mutual respect sa amon nga duwa. Kag wala man ko problema sa mayor kay ginagaan man ko sang tsansa nga isulbaron ang isa ka bagay nga ako ni responsibilidad. So base mo na problema padalaman mo na agoro. Kung ikaw ba sinun mayo nga interview dos na adra sa buong sa syudad niya dapat makasabat sila nga problema. Again, tilawan naman imbitar ang bagong traffic sarta di si Colonel Grabansos. Por daw hindi ginamon dogalikaw, hindi makontak, hindi makapungko di. Hindi namon maintindihan mo gani nga of all the people, imbitar ka sa piyak, puro hindi. Kaya iti nadlok magsabat sa to, basta traffic, tropiko ng tapiko. Ti karon ikaw na dumduman mo kay ikaw kagi kada chairman pungko kada sa komite sa transport dira na problema. Ti sa imo tanaw mapadayon na lang hindi na amo na lang ibig situasyon tas batunon tang blang absan din lang mo kita talaga parking mas lakyan. Tapos sa ato niya ang baga regulate nila sa mga traffic tada hindi ta maintindihan subong sige nambal mo gawin kasunod mo lang ang mga traffic aid
magdakop nga sala o kung hindi man ma-implementar gina insakto nga bagay, ti anong gwata sini kung magamos sini anos tanaw mo may solusyon pa na yan? Anong dapat mo sini? I don't know, but if you'd notice, ang sang wala na lagi na konpiskar ang lisensya, do naglain na ang implementasyon sang traffic rules naton. Tapos ang mga tao do halos wala na wala na sila bala kadlok mag-violate kag wala man sila nadakop kag wala man sila nakasuhan. So siguro isa sa mga pwede obrahon is kikadamo-damo abogado sa City Hall subong mo. Damo-damo gidya pwede mi assign bi mga tagtatlo kabilog lang abogado nga tutukan lang nila nga mag-actually ma-file gidya bla kaso sa mga traffic violators. Tapos once maka-file ka na kaso sa sampulan lang just to send a strong message, bisan pulo lang na bi ka violators ay kasuhan mo. Sige lang, kasuhi lang para just to send a message bala. O para tarong. Kapang kaso yaya ang syudad. Taman ka hassle na ang kasuhan ka for traffic violation, plus pwede ka pagikasuhan sa LTO ipailan kaso nga ginatagaan ka pa sang lisensya nga amo ni klase pang drive mo, amo ni klase nga driver kag ang ginasalakyan mo amo ni permi lang may violation. So petition kami, and it's even a stronger statement coming from the local government nga utatan na yung pag-issue sang lisensya sa tao nga kaya tungod wala siya gapati sang traffic just send a strong message bala pero kinanglan legal kag systematic sa kadamo sang bala kung may mga trolls man mo, may mga paid man nga mga propagandists, i-assign na bi mga 5 kabilog para i-send ang strong message ang syudad kapang file niya kaso sa traffic violators. No? Titulaton man nagyapon kwarta gamiton, taxpayers money man nagyapon, di man na magalin sa bulsa nila. So base sa pagi sinalik mga jeepneys labi nga wala nagadulog sa kilid dalan. If you have the political will, kung wala sa kilid dalan, pwede mo na kalabot na subong sa punto nga naari na nabta na sang crisis. Kaya wala na tigayon ang mga plano before kag ginaningas kugon ang mga modernization. So nalabtan na sang crisis, we have to adapt also drastic measures. O tita, tapamangkutan na kay Assistant Regional Director na kay Attorney Didoy mga Iduspa, no? Ang magpungkot sa Sabado ni kay isa sa aton guest sa Sabado kay representing the LTO kay daw siya manugbulos na dagan ni kay ginawiran pag in-extend ang term ni Pari-Eric na Tanalgo. So madili-dili ang gamay guro na kay Didoy pero ang mapungko sa Sabado pangkota na kung nga ginatagaan pa na i-check nila mayo na anong bagay sa mga tao na tawag ko sa konbla kung sa mga kaso bla recidivist na pila ka na convict sige mar. Nung pinami nga pamangkot sa kay Attorney Didoy Dospan, no, kay at least mapabalo nga there's an administrative quasi-judicial sila mo, may administrative man na sila nga function, quasi-administrative function o quasi-judicial function kay sila ga-regulate sang issuance sang lisensya. So kung may mga repeated violators sa trapiko nga permi lang siya ga-violate kaya mapakita mo amon sina basi pwede na siya ground nga i-suspend or i-cancel ang lisensya sang isa ka driver. Dapat yun nakuha mo gina no diri sa syudad sa aton subong nga sa atong stricto ri gawa sa city proper na yan no pero pagwa mo lang sa mga karsada sa gwa daw Bali wala na lang wala na gin-observe ang mga trapiko gid nga ordinansa. So ti ang dubli ang park piyak sa gid nga problema dres mong kita usa ka drive pati ang mga tricycle di tunga dalan kag tricycle wala na nadlo ka paigad. Ti may amna e-bike na ti kinanglan na tani ang aton traffic sardre
Gernel Grabansos, tani magwa magaga magdeklarar kung ano dapat mo nila da, pudo wala. Yung mo gani nga siguro kung makasuggest ka sila, mo yung suggestion, welcome na, 3 kabugado, tunaan nila da. Nga makinangan makapal ng syudad kaso, kay kung ladak panay, kawala ko ayaw kung piskal ay isang lisensya, kabusar niya mga violators na dula na adlok. Ang matabo kung pareho sini kung wala si mag-suicide sila da mag-imo sila sa question mo kag diri sa ako wala man nabising magdeklarar nga taga syudad niya mo nimo niya ti blanco ni pananawan tani ti basay mo attorney ano lang dapat tay mo kung magabon ni pirma kita ta hindi ayon makapikto niya sa tawag ng swag Iloilo kay ti daw nakatako na sa syudad te Di kayang uswag slogan malang na iya. Slogan malang na iya. Doesn't mean nga mauswagin man kita. But they're working on it, presumably. Pero amo na bla, kinanglan you have to think of other ways of solving a problem because ang dati nga pagi, it does not work. So pakitaan mo naman sang iban nga pagi, I don't know, so nag-propose mga matraining man bala mga auxiliary. Matraining mo auxiliary. Oo. May padala kita tani sa Traffic Academy sa mga sa MMDA bla Traffic Academy tapos i-cascade nila ang ilangan natunan sa mga iban nga auxiliary diri sa Dalom. Kag tagaan pasidunggan ang mga auxiliary tagaan bala sang dignidad sa ila ginaobra. Kay iban sila hindi na do burnout na bala tapos ginatawag man sila nga hero pero nubo-nubo sweldo nila. Oo, isa na. So sino maganahan sila mo painit kag magpaulan kag magano sang trapiko kung wala sila ginagaan sang proper respect, proper compensation kag proper training sa pag-ubra sang obra nila. Kung padala ka lang soldado nga wala mo gitudloan paano magtiro. Gaan mo lang siya palakol kag ilang pusa lang to kontraya. Doon mo na yang imo ginaobra. Tapos hindi pa na siya sigurado kung ang mentally fit siya, kung ang iya nga personality is fit to be an enforcer. Basi bala balingag man ulo ya kay gin patigayon lang sa ni opisyales o barangay opisyal patigayon siya. Tapos udlaman ni Biula ni ubra sa balay. Wala na ni ubra sa balay, wala man ni hindi naman ni mapuslan, ni auxiliary na lang ni Bay. Daw mo amo na blang mentalidad daw. Wala. Kung di mo puslan sa balay mo, kung hindi pag mapuslan sa dalan. Hindi man tanan nga auxiliary, kay kita ko yung makadamo sa auxiliary nga mga dedikado mo. Pero eventually madula na ang moral nila kung makita nilang iba nila kaupdanan nagaginago kag wala man ginadisiplina. Isa ba na nga nakita ta sa kay tanis ang nagligat to nga sa Bado at Domingo Blas si Jake Kunlo the former traffic sir na to di mag-guest tani ay pagtanaw ko kay te daw mayo may ambal siya kabalo sa may sa ginexplikar kag gipromisa pa na nila nga by 2024 January ang trapiko mangin istrikto baguhon na ang pagpatakaran puway at tumatuman ginislan sumong hindi na siya ang kapungko. Ikaw na siya yung galigin striktuhan wala na siya spasi siya ginistriktuhan wala na siya pero mo na sa kaladlawan no kadamos ang tao nga hinbutang sa posisyon without capacity wala man siya academic proficiency si Mr. Jake Conlo kagay ko dayaw obra upod siya sa trapiko kag makita ko yung nga may command na siya. Especially isang at that time to nga ginsira ang Lapas Market. Oo. Upod man to kami libot kag pangita sang pagi nga may alternate routes. Tapos siya nag-introduce sang zipper lines bala sa highway nga kundi two-way na siya. Depende sa volume sang traffic. Butlangan niya temporary barrier nga ang halog himuon niya one lane lang. Kag ang heavy traffic himuon niya 3 lanes. Kung apat bi ka lane, duwa pa kadto, duwa pa balik. Siya na nag-introduce ang zipper lanes. Meaning to say, dugi na sipiran mo bala ang highway. So kung mag-heavy traffic ang isa ka direksyon,
mahulam ka sang isa ka lane sa opposite direction, Ah, thereby i-increase mo ang passage sang isa ka direksyon kaya mo ng volume kagamayon mo tong sa piyak isa laki total okay, wala halog man malang lang. Tama, oh. na amo na mga sistema blang nga nakita gusto na nga na-implement niya. So amo na kinanglanon ta sa mga muna tani yung mga diskarte bala sa trapiko. Oh, there's no intent to offend, no? Pero kung naman ang comparison mo sa daw kalayo sa subong sa atong bagong nga traffic sare. Duway ko nakita sa iya nga programa pa. Pero kay Jack ko to, damo ko to sinabalaan nga mga programa nga mayo. I don't know nga gagin island siya, no? Amo na isa eh. Galing amo na blambal ko. Kadamo sa uyat sa posisyon nga wala si capability. Na wala man siya nga proficiency or ano nga ma-experience academic. Pero nabutang na tagaan sa position not because of his capacity or managerial capacity but because of political expediency. Amo ginang problema ta attorney. Pare man si mo Ang isa nga problema sa governance is that kadamo sang gaobra sa gobyerno nga ang kredito ang mas nalagas nila sang sa accomplishment. Ang akong tani gusto nga we do not care kung sino makuha sang kredito sang isa ka mayo nga bagay basta buligay lang tanan. Hindi tabla tamang ka-centralized ang yung paghatag sang credit bala kay because it's still a collective effort. Why should I take credit for something nga pasar ko nga policy nga hindi man ako nag-implement? So you have to share the credit sa iban nga tao. Amo na kadamo-damo gid credit grabbers subong kun sa mga gobyerno, damo-damo credit grabbers pero wala man hindi lang na sila. So kung ang tao ginagaan mo, gina-appreciate mo siya, ginagaan mo importansya ang function niya, ginarespeto mo siya bilang worker, go ko sobra pa na sa designation niyang ubrahon niya. Wala Bisan gamay sweldo, ya maubra na siya mayo. Inspiring bla. Pero kung mapari-ari kada iya disugon mo saya, ti siyempre madula na moral ya. Ari naman naton kadwa naman yung batch ng mga televiewers nga sunod sa atong programa. Joming Erasmo, hambal niya mayad niya serpit card sa mga viewers. Kundi pati mga viewers naging great ni Joming Erasmo. Also to Hero Pindon. Hero Pindon siya maton na regular target ni nga lantaw. Boy Andon, bog niya good morning nung Peter kay Attorney Bots Rotse. IPM niya sa Aulong Gaponi. Nablos ko man ini pamangkin ko sa Tagalog, no? Engineer Rodney Gustilo. Yung mga iwaga na nung pet kaya Tony Bots Rutse, ginagalantaw siya, no? Wala taman niya, mabalik man sa Iloilo, sa Adresaton Region 6. O sa Iloilo City and Province, tani kong siya, no? At Engineer Rodney Gustilo, good morning si Moda, kag sa kay Mrs. Ninsky Bugs, good morning. Shout out si Moda. Also to Selen Unciano and Mr. Birdman Vargas, the Rock number 2 ni Rock na sa wrestling bla. Shout out si Murak. The Rock. Uraso na ngo. Sales sa Sukayan, Souls watching, good pag-greet man sa good morning. Our friend Aida Cassia, Jewel de Bangkas, good morning Jewel, and Jones GC Chords, mga galantaw sa ton. Niara pa gino, Inday Rapi is watching that si Wadua. Dapat ni? Damo pa sige karoon. Magnalista man to. Now, going back sa atong topic ko, traffic. Ang problema na subong, ang mga balay sang may resolution o sa local ordinance nga may ngipon. What do you think? Hindi mo na babudlay ka ba si Balamera ang pungisan mo kung makapikto sa politika sa political career sa katao hindi na pagtugtan niya may pimintar upang man bilang political ambisyon sa mga tao na nga hindi pa padayon ng mga mayo ang mga dapat implementar.
ang mambal ko parte sina is that kung ikaw isa ka leader be nga grabe kagid ka baskog kag wala ka kulba nga may makaperde pa sa imo, don't you think it's time to do what should have been done halimpas ang una nga wala lang ginaobra kay base maperde ka sa eleksyon? So kung tama ka nakabaskog kag wala na may makaperde sa imo, pwede mo na maobra kung tani ang mga bagay nga bisan hindi gusto ang tao pero tsakto obrahon mo. Kay total wala ka man kaperdihan mo. So hindi ka makulbaan nga madulaan ka poder. Because eventually maintindihan sang tao nga husto ginaobra mo. Concrete example. Sang konsyal ako, nagkadto kami to sa Mandaluyong kay obserbaran ng kolumbarium bala. Oo. Sa Mandaluyong may kolumbarium to mo. So nagkadto kami to. Nag-observe kami sang sitwasyon sa kolumbarium. Ang istorya sa mga opisyalis dito nga ang daan nga patio sang ginamat-amat nila guba para obrahan sang kolumbarium, ginabato sila adlaw-adlaw sa mga pumuluyo dito. Itungod ginatandog nila ang lulubngan sa mga tao dito, ginabato sila adlaw-adlaw. Sa uli, samtang amat-amat na tapos kaguman, amat-amat ng tao kadto to. Kag lantaw-lantaw kung anong sulod kay open man mo. Gidugay ginadala to nila mga kabataan nila do park mo, do park, do plaza bla pero lulubngan. Kagaligwa, hindi wala nagaginotok ang mga patio, ang mga punsyon bala. Ang patio, ang mga pansyon. So nagligwa siya, may mga gardens, yung amo na sa galagaw-lagaw na to, kagkita man namon mga tao nagalagaw-lagaw to. Kag naguntat na pang bato sila. Subot silingon, basta may mayo ka nga obrahon, especially may mga new idea, damo ginaya mabato simo ya. And that's normal. Pero kung wala ka naman lang nadlok na madulaan ka po there, why don't you just do that? Para eventually makita man sa tao ay after all usto magaling ginobra niya. Di ba? So muna tani ang mga mindset sa aton ng mga leaders, especially nga hindi ka na bala matay o gumambala nga sa tao nga hindi mo gustong ginapangayo namon, may eleksyon pa man ha. Wala bala. Galing kay ti aplit ganis mong plagan ito bulagay na si ano? Divorce na si Mayor kag si Congressman Baronda. Agagwa na din nga. Hindi man naguro divorce kay according sa statement ni Congressman Baronda, doon nag-subahara siya. Doon nag-step down siya. Kag doon hindi na siya magbunggo. Oo. Mayo lang nga nagkuan lang nagarigluan na lang sila. Okay. So isa man nga epekto siguro nga makabulig sa aton ko ng opisyalista nga wala na blaga ko nung tranay nga daw nagmaglulok na ng tanan isang katuyuan. Pero kung may ara nga andi taman matag siguro makumaran mo daw kalaway man kumaran mo duwa ka tao sila inobrahan no. Pero ako kung ako maguton mo mas pabor ako sa ginahimo ni J. Kunlo kay Tim kung may problema may imbitar ta sa kamabalaan ta mo. Kaya makasuggest man ta kaya ma-open ta problema siya nga makita yaman. Isa na ka obligasyon kung ikaw public employer or public servant, yung kung imbitaron ka sang pumuluyo nga magsabat sa mga pamangkot, sabton mo. That's your one of your obligations. Naman na gani. Diba, salamat lang kuya kay mga department head sa city ulit gasabat yung tawgan pong I'm emphasizing the word obligation ha. Oo. Hindi yang it's your obligation. Ito I agree mo. When you hold the position sa gobyerno, kagobra, hindi naman sila nga may nga private ka pa. Ang imudraya pagsulod mo ng opisina we already have the personal responsibility and public accountability. Karon kung di ka magambal ano ba na? Oo. Kaga open na gid sa criticism, may duduma ko sa konsyal ko sa una ginapamahaw panyaga panyapon ko sang isa ka estasyon di sa okay lang sa akon, wala man ko problema, nami man tulog ko kay ti
na may tulog ko kay balaan ko Gusto hindi niya man na, sakto. Kag number 2, acceptar ko nga ako na iyang part na sang obra ko kag nga akseptaron ang mga muna klase nga kritisismo. Fair man siya o kung unfair. Yes. Amo na bala mo pareho sa inyo kurso ng mga profesyon na abogado. Damo ko siya balaan nga mga hindi sa aton your father is one of the brilliant criminal lawyer. Damo din mo maalam mga tanda ng mga criminal lawyer mo. Pero pag-abot sa kongreso to, damo mo to sang lawyer criminal. Di ba? Ang corruption nila to grabe. Nung pet, ano ko lang, balong ko lang si mo, amo na gani, bisan no kakamayo nga abogado, pag pungko mo sa politika, somehow, dugi na emasculate ikaw. Yeah. Oh. You are being emasculated because now you have to act like a public servant. You have to recognize that nga hindi ka lang ya private. Tunlon mo kung anong ang balon sang tao da si mo bisan ultimo nga tricycle driver ang bala niya ka nga wala ka gadya klase ano tunlon mo na because you're a public servant. Kung hindi kaya kasarang sina, hindi kaya magkadto sa public service eh. Mo na, batihan sa mga tao da, no? Mga sa ata gobyerno. Kung nibitaron ka mo, huwag mo ka magambal. Let the people know that you are working, your office is still functioning, no? Kaya kung di ka magambal, ano ta? Balutan kong gobra, kag harap ng opisina ninyo. Pero pasalamat yung may aray kita sa mga tao sa gobyerno nga bisan kayo wala ka na gani sa gobyerno, tapos pa kami may imbitar sa mga kumparar sa ila da. Ang problema ta sa syudad sa traffic ara na. Nabalanta ti si mangkutan na gani kaya Attorney Botcherot si kung ano tunlon talang ni Anay Bla kay ti daw duwa kita sa mabatian ng aksyon alin sa mga opisyal da sa PTC mo. Traffic na si Colonel Gaban so si Bitaron tayo man tani balibsan paano bla babalanta kung hindi sa nabudlayan sa kung ano kaya basi makabulig kaya man ka mo ganing uro matawagan di mga ayaw mo sa council si mo. Actually, sometimes si Councilor Sidfrig pangonseho sa kon parte sa sitwasyon sa mga tricycle kung ano mga dati kung ano kay amo na ang problema sometimes because kada ilis sa administrasyon, kada ilis chairmanship kakautod ang plano kag hindi man interested mamati ang bag-o kay may mga sariling agenda man siya ya. Amo na ako sang una sang pagpungko ko gid bilang konsehal nagpangonseho kay kuya kay Councilor Tongtong Plagata. In fact, sang nagdaog na ko kag gin-assign ng chairmanship sa istorya pa lang wala pa ko kapungko ginpa-tenya ko sa isa sa mga committee hearings niya. Tapos wala labot sila nagkadto pa ko sa balay niya kag nangonseho kung anong ginaobra niya antes siya anong mga wala pa matapos anong mga rules nga gusto niya i-maintain na ron. Oo. Okay, because may wisdom of experience siya mo. Okay, nirespeto mo. Not for anything else. Well, bisan wala sa eskwela, traffic school, but he has the wisdom of experience. Yes. Kung anong natabo. So, amo nang ginrespeto ko kag that's why ang transition ko sa transport medyo medyo smoother. Sa mga ginatawag pa ng atensyon na sa aton niya traffic official sa syudad niya pero nabla magaling ka lang sa halin ka to sa Kalaparan pagkadto ka di sa Lilo ang mga kaparking sa piyak ang mga salakyan nagadugang ang traffic tungod siyang gutok di dapat matagaan naman ina-atensyon kaya puti gata gani di kakadto gani di ang mga private ng mga tao sa aton para magambal sa ila nga dapat timuon kung sila kung makapangonsiyo matani ka mo nga mawanawanan tama ng mga isa dra nagakadunot mo sa sakyan wala naman lang gani nakuha na da sa gatkarsada. I think pwede na siya I think pwede na siya within the authority sa LTO nga kahit tungod silang nagarehistro sang salakyan mo. I think kaya na sang ila authority
nga mag-insist nga kung wala ka garahe hindi silang parehistro. Tidak mo na lang implementar subong. So kung implementar mo na, encourage sila sa city, partner up sila sa city. Ay, oo. Nga Mr. LTO, basi pwede mo kami di mabuligan. No, damo-damo na ang on-road parking namon. Di basi pwede nyo di implementar ang nagapalarking sa on-road, especially kung gabi. Kung gabi blang, Butsilingon hindi na iya temporaryo. Amo na gid ang daya sitwasyon kada gabi, libutan niya bipalihog kagilang tawa kung sinong may grahe kung wala di cancelo niyo ang iya registration. Mayo na kasi. Amo na isa ka mga pwede may obra as a start. Next daytime parking. But problem is napaanad na ng tao nga parking lang di sa syudad mo. So before ta sila kakasansang amo sina nga sistema nga di sila pwede ka parking, mayuon tatani anay ang aton nga public transport. Okay. Sa sunod nga semana haraman si Atty. Duspana. Mabalanta na siya kung kung masabatyas na ang mga problema. Ito nakita ta. Mayor Triñas is watching. Yes, Mayor. It's good that you are watching our program. Kaya nabatian mo kaya ang aton nga traffic subong niya diri sa city proper mas okay pagwa mo na sa mga sa tawag nato nga mga distrito ang mga salakyan nga gapark sa piyak sa dalan nagabulig ga pa pagutok sa traffic. So at isa na dapat naton tagaan atensyon kagato na traffic star kung ano ang mayuda ang makambal man di nga mabatian taman kung ang plano niya para man si Mr. Atty. Rucho hindi kabalo ko nung matabo sa traffic ko nung programa kaya wala kita sa balita na mo di manig na mayor kaya nagalantaw sa atong programa ka wala ko yung reklamo sa mga department heads kaya kada tawag ko dahil sila kadto kagambal pero yung mga sa traffic wala na naton kung sino traffic official tada nga pwede makambal di taga ataman siya sabi anong programa nyo sa reklamo nga inang ginabala ni Atty. Rucho ni Peter piyak amo na di ano sina solusyon tadi kag sino bugado nang ina suggest ni Atty. Rucho hindi ta pagbatunom la line hook and sinker nga ti hindi mo na makumpiskar ang iyang lisensya ginabusar na ng mga violators sa atong trapiko kinahanglan may mga bugado magbalay gid ordinansa nga may ngipon man ang aton nga pag makusar ni sila para madudla. Kaya kami ang balong ko na si Atty. Idusman to communicate with you sa suggestion niya buligay na lang kamo sa pagpa-implementar sinsang no garage no registration mula bago kapatakaran pwede amo na no kung wala garahe wala ang kapati ko nga ang no garage no registration kaya na sa within the powers ang LTO kaya silang regulatory body mo. Kung ang kinanglan kooperasyon kung hindi pwede kung sino na nagaling okay, it's very good, no? Namin mo suggestion ni Atty. Rucho. Okay, Mayor, thank you again. Thank you na galantaw ka di kaga. Thank you man sa nabatian yun din sa ginambal ni Atty. Rucho nga. Ang regluan ay sa aton na opisyal sa syudad parti sa politika. Okay man. So, lahat wala mo ko dahil problema. Mo lang di gina-question kahit tidak mo din nag-text sa aton mo. Abi, Francis, your knowledge to, gagutok din sa ako eh. Karon hindi na ko kabasa ni ko kayo hasta din ato niya mga opisyalis ang tibawan yun yung entrance pati taga Davao din ang mga newscaster ganun to dapat nagali viewers may gutok di karon madili kita karon sa dili lang niya sa basahe sa ato niya shout out may gawiyang kita siguro mga 10 to 15 minutes sa atong programa para sila we recognize them, we acknowledge them. Gadamo aton viewers. Tapos wala kaya commercial, no? May araman. Tani may commercial ka man para ilawago ng mga viewers. May araman ta commercial. May araman manugsulod pa. Gusto yan, lang manuhan. may araman galing kita ginalawag ko lang. Gagwa man ginapagawa man ni Adam ko may ara, hindi bla? Sa pagsugod. Okay. Shout out na kay Day Rafi.
pag ako niya may pamangkin, may niece from New York, bao nakapamana. Pariner. Okay? Janice Belchi. Janice Bishi. Janice Minia ni mo parang Bishi na siya. So, congratulations Janice. Capre Rico, watching us. Good morning. Shout out taga Romiltan. Toto Nel. To the broadcaster of Davao, the sikat na broadcaster ni. I hope hindi ka mag-ilog kay Lapid, ha? Richard Burgos. To Nonoy Basco. Nonoy Francis Basco, good kuan man eh. Komentarista man. Romeo Paskin Jr. Bitskin ay Paul of Toronto, Canada. Larni Minia. Red Valencia is watching. Shout out to mo Red Valencia. Well, siguro attorney, natapos itong damo pang problema pero batian na ni Mayor mo. I-consultahon niya na ng ato na traffic sarda. Balaan ko man si Mayor lang nagpabaya. Ang mamangkot naman ko si mo, ikaw may plano ka pa balik sa politika, attorney? Wala na. Ano? Kaya lang, aton mga stapling na Hindi compatible ang obra ko bilang abogado sa pagiging isa ka politiko. Because it's hard kung abogado ka, ang nature sa obra mo, pero may kami kontra. So, kung ma-intra ko sa politika, hindi siya bala conducive. Oo, bagay. Tingnan mo sa tod lang, no? Kaya ako yung gako ko na damo bala kita judges ka mango. Ay, may experience ko eh. Hindi ko ka-comment dira because I'm an officer of the court. Ang ako na, amo damo kita Supreme Court, gati ala kita nga sa una. I don't know kung gusto inang nabasahan ko yung antes ka magsaka sa posisyon, pasaka sa judiciary, magi ka sa ginatawag nga ladder of development. Judicial ladder of development. Step by step, saka ka sa posisyon, may mga interview kang magyan. Subong niya, gulpi lang ang isa ka abogado na pungko ng judge sa Supreme Court. Justice na. Gali katiwa na siya gagi sagdan sang ladder tawag ta. Tungod siguro na sang escalator kag elevator. Ang mambal ko lang sina is sa akong pagkabalo, ang bakante nga position for judges is more than the applications. Mean to say, hindi amo na kadamo ang gusto mag-judge. Wow, matahap mo, no? So far sa nabalaan ko Taga budlay man siguro ba balamuti ang abogado ya damo tabaw kadamo pag grabe restrictions kung judge ka mo, hindi ka ka-socialize. Kung social ka nga tao, hindi ka pwede makita because very regulated ang hulag mo. Hindi ka pwede ka basta-basta lang guwa kung sino mga barkada mo, especially di ka pwede ka pungko sa isa kalamisa sa mga may mga pending nga kaso mo. Sometimes you do that. May ako madumduman mo lang ang tanan mo nga kaso, but what if hindi kag may makakita mo. So it's very hard. It's a very hard life kung isa ka judge. Because you have to shut yourself out from all of the social interactions. Unless nga batasan mo, personality mo, do hirmitan niyo kagaya bala kag obra mo basa lang kag sulat. Ti angayan ganayang obra para simo. Ora te sang ka sa komitiba sa kongreso sa konseyo nagagawa ka mo yan mo kita kung nagagawa ka mo actual kung mo yan survey ka mo sang according sa inyo yung posisyon no nawiyatan ti tani ko ng iba niya mo na masunod pwede mo ka pangayo si Mugro suggestion sa mo counsel mo amo ni attorney problema paano ninyo ni ginkuan sa una if ever may suggest ako nga sa paminsaron ko perme is that itatawag ba natin concept of road sharing, no? Road sharing. So ang gagamit sa mga dalan naton may iban nga wala sa lakyan, galakat lang.
may iban nga naga-commute, may iban nga naga-bike, may iban nga naga-motor. Lang taon tatani sa data naton kung ano ang percentage ng kadamuon sa pedestrians sang compared sa naga-bisikleta, compared sa may mga salakyan, kag compared sa naga-commute. Because you'll find out nga ang mga pedestrians greatly outnumber all of these demographics. Damo kita pedestrian. So, amo na nga before, nag-suggest ako kay Councilor Sedfrey nga mapasar sang resolution as a start lang nga i-studyhan sang as PSTMO kag sang City Engineer's Office ang sidewalk halin sa West Visayas kag sa Provincial High School da bala Oh. all the way sa Haro Plaza because na-observe ba ko na dang area every rush hour traffic na da kag wala da sa masakyan ang mga estudyante. So ang tendency nila is to walk all the way pakadto sa Haro Plaza, which is not a bad thing. Kay it's a healthy na yan mo, healthy na malakat sila kag kaya na yan sa kabataan sila kag sadya na yan maglakat-lakat alin sa Esquilanas na to sa Haro Plaza. Pero ang sitwasyon sang sidewalk hindi conducive for pedestrians. Hindi siya conducive. So ang akong to tani nga resolution yung ipapasar kay inlihog ko tani papasar kay Councilor Sedfrey Cabalona nga tunaan lang anay kung anong sitwasyon, anong mga dangers sa mga estudyante nga nagalabay nga ga-walk all the way from west kadto sa Haro Plaza kag anong pwede tang mahimo, anong suggested ta nga infrastructure para mapanamion ang sidewalk. Bala na daya kung makabi ang porsyon sang dalan, importante ligwa lalaktan sang kabataan kay mas pabor sila nga maglakat sang sa masakay kay number 1 wala man sila sakyan, number 2 grabing traffic. So amo na tani as a start lang galing upuniran pa ang mga muna kasimple na malang upuniran pa kay nga ako nung kanalan may resolusyon gid. Di siyempre lain na ako may resolusyon gidalin sa konseho I mean wala sila gani nagakahilak mag-issue sang resolution of no objection sa mga bingo operator sa syudad tapos sa amo lang nga kasimple nga resolusyon nga tunan pa lang gani kag lang taon ko ano pagin makapamayo para sa lalaktan sa mga estudyante hindi pa nila may siwan. Manab lang ang problema ko ginareklamo ko nga kasimple kag kaano nga mga bagay upuniran pa Sa konseyo, may division of labor. May ano ka mo? May wala ka mo unity da? May kanya-kanya partido daw? sino Sa sulod sa konseyo, kung magpasar ka be... sila Sa ila na. Sino normally sino ga upuner sa mga pares na program? hindi kayo po dapat iduso na nila mo nga mo sina galing di I know there are many people who oppose something just for the sake of opposing it. So dapat every idea ang konseyo amo na siyang brainstorming sa mga policy mo kay kada isa may committee so ga-brainstorm na sila kung anong mga experiences nila kag mga insights nila dapat i-fully explore ina kag iduso lang total wala man na gasto sa syudad tunaan pa man lang kag mahimo suggestion so part of that asang job kag wala gid na tani problema ang amo man na isa ko ka problema sa konseho nga mga bagay bala nga mga out of the box nga it could be a start for something bigger ginabaisan nga do wala na pasingad tuan bala. So amo na gusto kinahanglan mas open-minded ang city council. Namin tani balik sa konseyo si Attorney Butchirotsi. Lucky ro siya. Hindi nyo na ako kinahanglan pag ibalik kag isweldohan. Kaya pwede makuya ka suggest.
Damo man gid mga luyag sang sobra yang konsyal. Si nasubong siya no pagapon, sid free pagapon. Yes. Wala. Ang suggestion ko, dapat i-review ta tani kung mahimo lang. I-review ta nga to yung mga sidewalks bala. Brainstorming lang, mangita kita pagi kung ano pagid ang pagi nga pwede ta improve ang ato yung mga sidewalks para ma-encourage ang walking sa syudad. Butangan tabi atop da, handungan, butangan ta kahoy para mas ma-encourage ang tao nga maglakat sang sa magsakay. Amo na isa ka mga solusyon sa trapiko pananawan ko. Like for example, halin ka sa City Hall, makadto ka sa Amigo or sa SM Delgado. Plus taron tang sidewalk nga nami maglakat nga maligwa kag aming college sa tao sa masakay pa sa jeep. Bagay. Healthy man basta Healthy pa, like encourage mong kabataan nga maglakat halin sa west sa provincial pakadto sa Haro Plaza. Amo na bala. So plus taron mong sidewalk, isa pagi ka naming lalaktan ang sa UP. Pakadto sa Atrium. So na namin adang sidewalk, I don't know what happened. So dira improve on pagid ang pwede tada may mo. Kay namin nadalaktan mo. Namin nadalaktan area sing amo na encourage tang walkability sa syudad. Ako yung pati ko di mayor sa batching as batian niya na mga suggestion mo. Mas damo galakat sang sa bike, mas damo. We're investing so much sa bike lanes. But kisa try naman naton be ma-invest sa sidewalks tabi. Sa pedestrian walkways tabi. Try naman be para kay hindi man tatanan naga-bike mo. Pero tanan kita galakat. Oo, so mas mayo na siya guro nga malocate man ta funds para sina. Exactly. Business kaya mo ng mga roadway, hindi ka na parkingan mo lang nila. na That's mga correct. parking mo nang sa gapamatay si mayor. So kung ma-park sila da sa roadside parking, baylan da sila basta lapad lang yang lalaktan ta, makalakat-lakat kita. Malakat ka bialin sa SM pa kadto sa San Agustin. Basta walking kay tip, kung advisable na nga exercise eh. Oh. Ari pag ito yan, shout-out na yan before we disappear. Shout-out na Antoinette Toledo, may partner na buwas, may programa da sa Mads Cafe, ang kwan, debate sa Mads Cafe. Si Luciano Lucky Abiliar, mga suggest nyo, mabalik ako na dapat. Gregor Gilas, Cora Monsale, sister ko sa sorority. Rex Sorita Jr., mga kanyar ganito sa aton mga media people. Mark Saria, another niece, Ria Guso. Kamusta? Nalubong na si Prima. Condolence. Ako nga Prima, nanay kagtatay. Nonoy Basco. Nonoy Basco naman, baka ni Biboy Oliero, pamati man dis Biboy, pero may ginalang tao de. Dibol Valiente, Red Valencia, and Boyko Sornito. Dama kita mga viewers. Ari pagido. Romeo Pasquin and Dr. Candice Tupas. Kasulod pagid. Dama pa pro, we are out of no. Nakasubran sa atong oras, pero thank you sa suggestion mo, Torney, kay ipabot na nakasyon mo, kung maambal mo si Sid Presa, suggest mo siya, mga mayo na pambalon taman siya di sa masunod ng mga timpo. May bakanti kita no kay subong daw gutok bata sa duwa ka Sabado eh. Mahal lang gani kay nakyan na nagtagaan mo kami timpo nga makakanto ka di kay nabatian mo ang damo at problema. Nabatian mo nga si Mayor ka lang tao sa aton ka mga mga konsyalis dira nga mga kanyo kaupo naman iban sa muna. Di siguro Torney may panugyad ka pa nga parte sa traffic ta debe kung may panugyan kay idugang lang antes kag bag atag si mo parting words. Wala na ko itugda pa sa trapiko. But salamat gid sa imo kay gayonan nga maka hinon-anon kita sa imo kag makahatag sang gamay naton nga suggestions parte sa traffic
Nakagi naman kita sa sulbar kag may mabalanta kon what works and what does not work. That's why namin tani may explore pag kita sa mga new ideas bala nga wala matistingan before kay base maging effective man siya. So kabay pa nga maging successful ang city government sa pagsolbar sang problema sa trapiko. Just because nga nagka-criticize kita sa sitwasyon sa trapiko and how it is managed, it doesn't mean nga hindi ta gusto silang mag-succeed. In fact, we're doing this para may alternative views man kita nga maihatag. Not so much nga pakalainon o kon i-propaganda nga malain, but because we're all in this together. Kita tanan nga gamit sang dalan, kag tanan kita nagasuffer sang traffic diri sa syudad sang Iloilo. Yes. So, I hope maging successful ang city government sa pagsolbar sang trapiko sa syudad sa Iloilo. Okay, thank you kay attorney, no? Attorney R. Leone Hiroche. Attorney so speaker for today. Kaga shout out nila March 17 ng Davao Day, no? Davao City ni kay Richard Burgos nga pangabay. Kag sa aton niya mga ang aton niya tagbalay dili ako madamong salamat sa singa sa panahon niya tagpasamon. Kaya sa next time siguro Adam will transfer binyo ana ito sa Masanag, no? Kay madulom diri gawa ang aton area. Mga ne kana yes kana suggest siya to ni, no? Kana kita tam nang diferensya. So madamong salamat niyo upod sa mo sa sulod sa isa ka oras kag subong sa ginabal na attorney upod kita sa pag-uswag, hindi kita nag-upod sa pagpamalabag o kung pag-criticize nga puro lang kritisismo. We criticize because we want the public and our city government to know nga may mga problema kita nakita nga dapat naton sulbaron. Di ako masulbar to kundi okay lang, everybody happy. Kag kita tanan luyag man mag-improve ang aton syudad. And I'm very thankful nga damo kamo sang nagalantaw sa atong programa kag hindi na pagdugay nga lista mo kami nagasululod pag hindi. Next time una-una ko before mag-end ang atong programa para matagaan kamo tiyempo yung panglawag tang inyong mga ma-acknowledge ta mo. Kay pero niyo gutok na ta sobra sa oras may kwan pa ini mo. Beto na ito YouTube di mag-budlay kung sobra nakagutok. So sa liwat, sa aton nga Director Dre, Adam Flores, sa aton staff di kay Francis Menia, kag sa aton mga waiter nga kaupo Dre, kay Lando, no? Lisan ni liwat ko da, hidra sa front desk, kanday Adam na kasi Rima. Kag sa liwat, ang malabutan siya aton nga programa, paslamatan ko kamo, nga nagkalabot kamo sa pag-participar diri subong, kag sa makitay kita sa masunod sa Sabado. Gani ang ini ang inyo host sa Kape kag Isyo, no? Pinaka madugay na nga programa diri sa syudad since 1997 pa ni nga pag-umpisa namon. Ini inyo host sa Slinga Kape kag Isyo si Peter Minia. Sa liwat, mayong aga sa inyo tanan and may God bless us all. Thank you.